Magandang araw! Bike camp na ulit. Featuring Chef B. Boss Chef B. Oh, nag-type na ng mukha. Para go Pinks, itong ina. Ang ruta namin ngayon, tol, Maragondon ulit. Maragondon trip tayo. Nakamiss kasi yung ilog dun eh. Pero wala kaming pinlalo na pupuntahang campsite. Basta pupunta kami dun sa ilog ng Maragondon na trip namin. Tapos maghahanap kami ng malapit-lapit na campsite dun. Maghahanap na lang kami, walk-in kami. Sana meron. Pero pag wala, may plan B naman tayo. Rara. Eto, tol, 13 na tayo agad. Alright, mabilis lang to. Papaspasan lang namin to. Mabilis na to si tatay ngayon, hindi na nakapolding eh. Mabilis na ngayon si Chef B. Target namin kasi medyo maaga-aga pa dun. Wala pa kasi kami talagang pupunta ang campsite eh. Walk-in lang kami. Meron lang kasi kaming naiispatan dun sa pag nagpupunta kaming Camp G, dun sa Fresco campsite. May naiispatan kami dun eh, malapit lang na open field na parang pwede siyang pag-campingan kasi may mga nakikita akong ano eh. Alam mo yung parang mga triangle na ano, kubo. Yun. Sana nga lang talaga open na yung campsite na yun. Kumbaga, hindi ko kasi alam kung nag-ooperate na sila eh. Or baka mamaya nakikita lang namin yung kubo na yun pero puta sa kanila pala yun. Di pala sila campsite. Pahingaan lang pala na may-ari, no? Ayun lang. Plan B pag ganun. Yun, dito na kami sa town proper ng 13. Pagkatawid namin dyan, konting kibot pa, naik na. Basta dire-diretso lang to. Mula paala-paalat, dire-diretso lang yan. Barangay Sabang, Naik, Cavite. Eto na boss, naik na. Naikan. Konti na lang. Chill lang namin pinadyakan, di kami pumersa, pero mabilis pa din. Kwentuhan lang sa daan, chill na chill. Yun. Kanan tayo dito. Dito ka kanan, tol. Tapos diretso lang ulit. Yun. Dito na kami sa... Saan na ba to? Naik pa din. Naik pa rin pala. Pero malapit na kami sa Maragondon. Hotel natin. Malapit na kami doon. Konti na lang. Yan yung bundukan ng mga pakibiyang. Medyo napabilis kami kasi may mga sumabay sa aming kabataan. So, medyo napakwento. As in, padyak lang ng padyak. Nagulat kami. Malapit na dito na kami. Anyway, yung tropa nandun sa likod. Wala, iwan na siya. Bahala siya dyan. De, joke lang. Napahabol naman natin. Para lang, batak-batak na yung mga tudtud. Eto, parang maaga pa kami. Mainit pa eh. Pero sa bagay, medyo malayo-layo pa eh. Kasi although malapit-lapit na kami dun sa sa lugar, pero yung kalahati kasi nito, mula dito hanggang dun yung kalahati halos rough road eh. Di pala halos, rough road pala talaga. Kaya medyo mabagal lang. Tapos magre-river crossing pa. Anyway, ayos lang. GGG. Pagod ka na ba? Pagod ka, May epekto na. 2:48, mag-alas 3. Pag walang pahinga, alas 4 nandun na tayo. Eto na. Welcome! Maragondon na kami. Wop, baya ka Maragondon. Laspag na tropa. Hindi naman. Kaso nga lang gusto niya na raw magpahinga. Sabi ko doon na sa palengke para jambagsahan na lang. Pahinga siya habang namimili. May bibili pa kasi kami. Pero ano lang, bigas. Ano pa ba? Magdedilata na lang siguro kami para hindi na hassle. Okay lang naman yun. Ganun yung mga foods nyo sa camp, tol. Yun ang mga kailangan talaga ng bonggang-bongga. Basta kahit di siya ganun masyado healthy, wag lang yung pag-uwi mo sa bahay nyo. Ganun pa rin yung kakainin mo, diba? Minsan mo lang naman gagawin. Once a month, twice a month. Ano lang ba naman yun? Kinaganda kayo sa mga dilata. Madali lang bahunin. Suksok mo lang yun dyan eh. Anyway, rara, lapit na tayo. Yan na tayo bili. Tara na. Punta na tayong campsite. Pasok tayo dito. Pasok tayo dito sa Barangay Sabang. Diretso. Ito na. Hoy, probinsyahan trips. Wow. Perfect, no? Ay, napakaganda. Ops, eto. Pabulusok to, tol. Ay! Diretso sana ako, nalubog ako Medyo dito. dry yung tubig, tol.
Parang mababaw yung tubig, no, padi? Tangina, lagi na lang tuwing ikaw kasama ko tuyo yung tubig dito. Ayan na rin yung syempre hudyat na yan. Nakita mo, mababaw ng tubig. Diretso. Hindi dyan. Bonifacio Shrine yan. Dito tayo. Naman tol. Chill na chill. Ay! Dito tayo. Puro aliwa tayo. Diyan sa taas kasi ano yan. Yan yung papuntang quarry. Pero pag pauwi nagpapadaan sila eh. Pero pag papasok hindi. Hindi ko alam bakit. Kaya wala tayong choice. Tatawid tayong ilog. Eto pag may sasakyan ka tol, pwede nyo ritong iwan. Dito yung parking nila. Parking ng... kahit saan ka magpunta dyan. Basta kung kung gusto mo pag-iwan ng sasakyan. Tapos magre-river cross ka. May river crossing kasi dyan eh. Dito mo iiwan yung mga motor mo, sasakyan mo. Ayan, pwede overnight dyan. Hindi ko lang alam kung magkano bayad. Medyo pababa to. Downhillan. Wop. Babaw lang, di na kami kailangan magbuhat. Eto, yung river cross. Yan. Yan tayo magbubuhat. Ay. Oops, lubog ba, abs? Ay, di naman. Ops. Alright, let's go. Yun, ang daming naliligo. Doon kasi tol, doon banda. Doon medyo malalim-lalim doon eh. Walang kung makita nyo. Pero medyo malalim-lalim doon. Kunyari, gusto trip mo mag-day tour, di ka magka-camp, pwede yan. Punta lang dito, walang bayad yan. Hindi ko alam kung nang hihingi sila ng environmental fee, pero parang wala naman nagmamanage yan, kaya sige lang. Ay, ayoko nang pumadyak. Rekta na to, tulak na to hanggang taas. Tulak na kami. Lasing buwelo doon eh. Pero okay lang naman, konti lang naman to. Malapit na dito yun eh. Ito yun. Ito yung campsite na yun, tol. Parang may mga bahay-bahay. Natural lang. Kung saan yung gate nito? Baka ito. Ay, hindi. Napaupahan ba yan? Parang hindi naman. Pwede kaya dito? Ayun o, merong CR. Ayun, CR yan o. Saan yung hamukan dyan? Pero parang okay dyan, no? Open, no? No? Malamig dito, no, boss? Malamig dito. Dito ba yan? Oo. Ito yun eh. Wala rin kaming hamukan. Wala akong sasabitan dito ng hamok, boss eh. Diba? Campy na lang. No? Plan B agad ah. wala akong hamukan. Pero kung may tent ako, kung tent kaming dalawa, pwede kami dito. Wait! Tingnan natin yung ilog, maganda. Ay, yung pangit, ang lumot, tol. Not safe. Ang lumot ng ilog, tol. Ay, pure campsite. Dito yung hamukan. Pero puno na sila. Baka marami rin sa presko ngayon. Sige, G lang. Pag wala, doon tayo sa pure, no? Siksikan na lang tayo dyan. Wala naman na iba eh. Saan pa ba? Ano na lang tayo dito? Hardcore, dyan na lang tayo sa tabi-tabi. Tulak na. Dito tayo. Pagod na ito lah. Ito namin. Sana patuloyin. Tara. Wala, nagka-camp. Check natin kung pwede pang mag-camp. Ako po. Si ate. Pwede mag-camp, te? Dalawa lang kami, te. Salamat. Thank you po. Ito niyo yung campsite kanina. Punong-puno, di ba? Dito walang katao-tao. Dito, boss.
So ngayon, tuturuan ko kayo ng 3 essential nuts para sa mga magka-camping. 3 lang naman kasi yung kailangan nyo mga tol. Pero hindi ko alam kasi yung mga tawag dito eh. Tawagin na lang natin silang nut 1, nut 2 at nut 3. Okay. Eto si nut 1. Tuturo ko muna yung nut, tapos papakita ko sa inyo kung saan siya mga magagandang gamitin, no? Gawin ko muna ng mabilis, okay? Ganyan, ganyan. Ayan. Basta tayo mo to konti. Ayan. Diba? Alam mo na agad kung saan magandang gamitin yan. Diba? Gamit na gamit yan. Pwede ka nga magtali sa bike. Kapag magtatali ka ng gamit sa bike mo, magagamit mo rin yan. Ngayon, pag magtatali ka rin ng para-ord mo sa puno, magagamit mo rin yan. Okay, turo ko na sa inyo kung paano ha. Ito. 2 daliri. Lagay mo dyan. Patong mo to sa ibabaw. Tapos ikot mo to. Pag naikot mo na ito, hahatain mo yan dito. Takutin mo yan dyan. Hatain mo lang to. Huwag mo lalabas masyado para madali siyang maantay. Tulak mo yan dyan. Nut 1. Okay. Mahalaga yan. Pangalawang nut. Andyan na yan, di ba? For example, gagawa ka ng ridge line mo. Yung nasa ibabaw ng hammock. Ito, mga ganito. Ridge line tawag dyan, yung sabitan. Kung ano-ano. For example, eto naman yung tawagin natin tong nut 2. Ang tawag dito is, eto lang yung medyo alam kong tawag eh. Tawag dito, tracker's hitch. First step, etong line na to, yung diretso na yan, gagawa ka dyan ng bilog. Ito mo gagawa dyan ng bilog. Okay, ayan. Pag nagawa ka na dyan ng bilog, pag ganito huwag pa ganyan. Okay, pag ganito. Pag napasok mo na dyan, ayan kukunin mo yan. Atain mo lang yan. Tapos ahata dyan ng isang tak. Ayan. Anong yan? Malalaman mo kung tama yung pagkagawa mo niyan kapag hinatak mo papunta ron sa pupwersahan mo. Hindi siya dapat luluwag. Ayan. Tapos kapag hinatak mo rito, kaya ganyan siya. Diba? So, ayan. Ayan, tama yan. Etong line mo na to, pasok mo ngayon dyan. Ayan. Makakuha mo ngayon yung matinding tension. Kunyari, mabigat. For example, mga dulo ng malalaking tarp. Eto, for example, tarp to. Patatali mo sa puno. Eto, maganda tong gamitin. Kaso, ang problema dito, pag inahatak mo, luluwag. Hatak mo, luluwag. Ang gagawin mo lang dyan, dodoblein mo. Isa pa. Okay. Pag hinatak mo ngayon yan, may lock na yan. Lalak na siya. Okay. Ang final lock niyan, ito. Ayos na. Yun yung nut 2. Okay. Ulitin natin Nut 2. Pak. 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 Pasok dyan. Pasok dyan. Then, lock. Tapos, nut 2. Ngayon, meron pa isa. Eto, maganda tong gamitin para sa mga dulo-dulo ng tarp. Ang tawag dito is nut 3. Hindi ko alam yung tawag, yung totoong tawag. So, tawagin na lang natin siyang nut 3. Ito yung mga adjustable na nut eh. Hawakan mo to, gawa ka ng ganyan. Hawakan mo yan. Tapos maraming paraan to, pero ganitong paraan na lang yung papakita ko sa'yo, yung medyo sanay ako. Lagay mo doon, 1, 2. Okay. Tapos isa sa paloob. Ay, 2. Ayan. Isa sa paloob. Pasok ka dito naman sa loob. Hatain mo lang yan dyan.
Ngayon, para sa yan? Ang kinaganda kasi niyan, adjustable yan, tol. Pwedeng sumikip yan. Diba? Ngayon, magandang gamitin yan sa mga ganito. Yan, tulad yan. Maluwag. Lundoy na. Okay na ganda yan, pwede mo sikipan. Diba? Yan, yung mga implementation yan. O, ulitin natin. Pasok doon, 1. 2. Tapos, dito naman sa loob. 3. O, sabay lock mo dyan. Tapos, hatak. Diba? Para masikipan. Sakita nyo yun, papakita ko na lang sa inyo yung setup namin. Papakita ko na lang yung mga napaggamitan. Ito, sa ridgeline namin. Knot 1. Knot 1 yan. Yan, no? Hatak dun sa kabila. Kahatak dun sa kabila. Tapos, pagdating dito sa kabila, eto, knot 2. Ayan, knot 2. Mga ridgeline, basta yung magbubuhat ng medyo mabigat. Ang maganda, ito, traverse hitch. Ngayon, yung mga knot 3, recommended ko siya sa mga medyo magagaan lang. For example, yung mga dulo ng tarp. Yung mga dulo ng tarp na ganito. Yan. Doon yung gagamitin yung knot 3. Hindi rin medyo maganda yung knot 2 sa mga dulo ng tarp kasi masyadong malakas kasi yung ano nun yung force nun nung knot na yun. So, kapag mahangin, possible na masira yung tarp mo. Ayan, tulad na ito. Ayan yung dulo. Ayan, knot 3 yan. Diba? Okay. Eto, bonus knot na medyo importante rin. For example, bitin yung paracord mo. Gusto mong pagdugtungin. Yan, yung mga ganyan. Tulad yan. Diba? Mahalaga rin yan. Eto, for example, 2 tong paracord. Simple lang to. Tupiin nyo yung isa. Bilog. Tupi tuloy basta yan. For example lang, 2 to Di ko na lang pinutol. Ayan, pasok mo dyan. Then, ikot doon. Sa ilalim. Okay, kaangat to. Kaangat nyan. Lagay mo to sa ilalim. Kikita ba? Tapos hatak lang. Ayun na. Buo na. Okay. Isa pa. Dapat pala ibang kulay para makita. Pero hindi, yaman na. Yan. Step 1. Pasok to. Lagay sa ilalim, tol. Tapos, ang goal mo kasi, may pasok yan dyan kaya iangat mo to konti. Lagay mo yan. Tapos hatake mo siya. Okay. Yan, matibay yan, tol. Kahit tumambiting ka dyan, safe na safe yan. Yun yung isang bonus knot. Isa pang bonus knot na pwede mo rin gamitin para naman to sa mga ganito. Kadalasan ko to nagagamit sa mga ridgeline. Ayan. Mga sabitan ng kung ano-ano. Ayan. Ayan. Yung mga yan. Ayan. Diba? Wala yung tulong yan. Pag hinatak mo yan dyan, hindi siya masyadong mahatak agad. Pero na lang ang didinan mo dito. So maganda yan ilagay sa mga ganito. Yung kabitan ng tarp mo. Just mo dun. Okay, pagsisikipan mo, atake mo lang. Diba? Hindi ko na mahatak. Ayan. Gawa muna ng bilog na ganito. So, gawa muna tayo ng for example, ito yung ridgeline natin. Maliit lang. Gawa tayo knot 1. Knot 1. Tapos knot 2. Ngayon, eto na. Ito may bilog na yan. Lalagay mo dyan. Yan. Pasok mo to. Kita ba?
Simple lang yan. Papasok mo na dyan. Pa. Tapos, isa pa. Dalawang pasok, tol. Puk. Okay. Nakikita nyo yan? Dalawa. Pag ganyan, ibig sabihin tama yan. Iaalay nyo lang. Didikitin nyo lang yan. Yan. Yun na yun. Perfect. Pwede nyo na sabitan yan ng kahit ano. Sabitan nyo ng carabiner para sabitan nyo ng mga gamit. Sabitan nyo ng... Diba? Pag ganyan yan, ginanon nyo, hindi yan mahatak basta-basta. Para may hatak yan, kailangan dito mahawaan. Para madinan. Okay? So, yun. Yan yung mga essentials pag magka-amp ka. Pag marunong ka yung mga yan, tol, okay na. Bagay, kahit naman di ka marunong yan, pwede pa rin. Mas maganda lang na may idea ka gawin para pagdating sa campsite, hindi masyado hassle yung buhay mo. Ang dali lang mag-setup, di ba? Tatlo lang naman yun talaga yung Eto, may yung mga bonus nut kahit di mo pa alam yan sa simula eh. Pero itong tatlong to, nut 1, nut 2, pati yung nut 3. G na yun. Kahit nga una, nut 1 lang, tsaka nut 2 eh. Pwede na eh. Yung nut 3, pwede yun. Kasi pang-ingat yun sa mga tarp eh. Para wag siyang masira eh. Pero pwede mo rin naman gamitin tong nut 2 sa dulo ng mga tarp mo kung gusto mo. So, yun lang. Ayos ba? May konti tayong tutorial. Alright? All good. Tapos namin mag-setup. Katapos lang talaga literal. Nabi namin. Bagod sa God. Prepare muna si Boss Chef. Boss Chef, anong lulutuin mo ngayon, Boss Chef? Saing muna tayo Tapos? ng spam. Ay, grabe naman. Spameti. Walang-wala eh. Walang-wala eh, no? Spam na lang, no? Putang na, angas mo. Wow, pinapaitaan tayo ng life pack ni Boss. Paano ba yan, Boss? Ba't ba ganyan yan? Sakto yun dito, takip yun eh oh. Kasi mas mahirap kapag ilalabas mo pa, no? Oo. Ang tanong, effective ba yan? Oo naman. Yan, tol. Tawagin ka bang Chef B kung hindi, no? Nakita ko lang to eh. Ewan ko lang effective. Ano, Boss? Effective ba? Puta, parang ayaw ah. Parang imbis na... Parang effective ah. Uy, galing ah. Tingin. Pag yung sinakmal ng aso, effective ka talaga. Hindi maabot, gago. Hindi pala umaabot. Hanggang dyan lang oh. Yung iwa. Oo. Ba't ganun? Sagad na yun ah. Ay, kulang, Boss. Kulang. Ay, kuha ko kutsilyo. May kutsilyo dyan. Hiwain mo na lang. Para safe. Tama. Sige ka. Kala mo naman talaga may special sa gagawin. Dami ditong pet. Nag-aabang. Mabilis lang yan. Kapag nakalingat ka dyan, ayan o. Kahit mainit yan. Sakmalin na lahat. Palapit na yan ng papalapit ha. Utay na ka. Dami na nila dito. Ay, tabi ba mamata na yan. Tol. Oops. Dami na nakaabang ha. Ano boss, FT yan na? Ayun na. Tara, FT na. Morning. Kopi na. Puta boss, sobrang ginaw dito gabi. Kandamatay ako. Sabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako tatakas sa lamig eh. Kaya din na pumasok ng tent eh. Ginaw na ako eh. Kabing lamig boss, sabi ko sa'yo. Parang napuyat nga ako sa lamig eh. Ay, awit. Natatakot pa ako dito gabi. Ay, nakakatakot pa di. Nakatakot yung mga hayop. Nagkakaluskusan lahat. Tapos ano, parang may nag-iigib doon. Sabi ko, ay, man tao dito. Doon nakaupo ako dyan. Ang daming aso na gano'n. Tapos nakikita ko parang gumagalong-galong yung... Pero anong aso siya? Aso? Paningin gumagalong-galong. Ang talaga. Kaya pumasok ako ng tent eh. Mukha na palang nag-zombie. Zombie. Morning, boss. Siyempre, boss. Good morning, coffee. Ayun. Punta kami doon sa tabing ilog ulit. Doon kami
Mag-brunch na to. Almusal tanghalian. Bago kami bumounce. Chillings lang muna kami dun. FT. Setup na. Pauwi na. Ride out na rin kami pauwi. Time check. Alas 4. Alas 5 na ba? Gabi na naman. Ang dating. Dito tayo diretso. Dito tayo dadaan sa Kwarihan. Pas malapit dito, hindi na magre-river crossing. Pero, sana padaanin tayo. May kiraan lang po. Sige po. Gandang hapon. Ops, napadaan kami. Easy na lang ang buhay. Whew. Ganda na ang paligid, tol. Mwah! Safe na safe. Uy, ang ganda naman. Sakto-sakto naman yung araw. Ganda naman ride out natin, boss. Perfect view. Yun. Ayun, tol. Pauwi na rin. Ayan, papajack na lang muna kami ng papajack. Dito natatapusin to. Ayun, tol. Thank you. Sana may natutunan kayo. Kahit pa ganun-ganun lang. Ayun lang. Ito. Hanggang sa muli. Hihi.